pa tayo. Ang dami natin ha. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Pag sinabing palakpakan ng Panginoon, ganito. Taas. Ganito, para sa art. Para sa tao lang yun ha. Pagka sa Panginoon ay sa taas. Amen. So yung mga kasamahan natin ay may mga sakit. Kaya marami tayo ngayon. Amen? So, blessed pa tayo ngayong araw na to kahit na sobrang lamig. Amen? Namiss ko si Brother Ronald May mata na sa isip Sister Den pero hindi ko alam kung saan ko nailagay. Forgive me. Sorry. Okay, ano ba pinagdiriwang natin ngayong December 25? Diba? Dalawa, double purpose ang pagdiriwang natin ngayon. Ang pagdiriwang natin ngayon ay pinagdiriwang po natin ang Christmas. Amen? And then, ang Hanukkah. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Hanukkah? Hindi. Okay, explain ko what is Hanukkah is. So, hindi nyo pa napansin, siguro hindi nyo nga naiintindihan, kaya kahit na magtapat yung December 25, ang Hanukkah at saka ang Christmas sa isang date, hindi natin napapahalagahan. Hindi natin nauunawaan. Amen? Alam nyo po, ang Hanukkah at ang Christmas ay minsan lamang nagtatapat sa isang date. Wala yata yung aking nawala yung ang Hanukkah po at saka December 25, nagkasabay po siya. Kailan nagsimula? Imagine mo, 1910. Sa haba, ang Hanukkah ay hindi nabanggit sa Old Testament. Nasa New Testament lang siya. Amen? Kasi ang Hanukkah po ay hindi kasama sa peace na sinabi ng Panginoon na i-celebrate dito sa Israel. Amen? So, kaya yung pong Hanukkah, sabi niya, Hanukkah means dedication, and the holiday marked the right dedication of the temple in Jerusalem in the 2nd century BC. So, ang ibig po sabihin ng Hanukkah ay dedication. Kaya ngayong gabi, alam nyo, naiwan ko yung aking note. Siguro ay kalooban ng Lord. Di ko lang kung nasaan. Hanggang madaling araw ako naggawa. Inabot na ako ng racket. Sa paggagawa ko ng note, pagdating ko dito, wala yung note ko. Kaya nagawa ako ng bago. Amen. So, ngayong gabi ay meron po tayong gagawin. Dahil ang Hanukkah ay dedication. At ano daw tayo? Sabi sa 1 Corinthians 6:19, ano tayo? We are one temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Amen? So, yun pong ang Hanukkah, yun daw po yung dedication ng templo. Kaya ngayong gabi, magre-rededicate tayo. Okay lang ba sa atin yun? Magre-dedicate tayo? Kasi last week na natin ng 2024. Ano ba yung pwede natin gawin? Bago dumating ang 2025, di ba nung last week? Anong ginawa natin nung last week? Forgiveness. Di ba? Nagpatawad tayo. Nagpalinis tayo sa Panginoon. Kasi gusto natin dumating yung 2025 na maayos ang ating puso. Kasi parang ang pangit nung sasalubungin mo yung New Year na you are still living in the old life. Kahit Kristiyano ka na. Maraming mga Kristiyano ang still living in their old life, di ba? Sabi po sa Bible, hindi rin pwedeng lagyan ng bagong alak yung lumang lalagyan. Kasi yun ay puputok, masisira, mawawasak. So paano tayo i-fill ng Holy Spirit kung hindi tayo malinis? Kaya kailan nung nakaraang week, tayo ay nagkaroon ng forgiveness. Ewan ko kung sino yung mga hindi nagpatawad dito. Sino yung hindi nag-declare ng forgiveness at hindi nag-declare ng blessing sa mga kaaway. Amen. May pinatawad pero hindi. Hindi forgiveness ang tawag. Sabi sa Bible, kung gaano kalaki ang pagpapatawad na ibinigay sa natin, ganun lang din kalaki ang pagpapatawad na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen? So, kaya ngayong gabi, kung nakaraan tayo ay nag-release ng forgiveness, ngayon naman magre-rededicate tayo ng templo.
i-dedicate natin yung templo natin. Baka na-ruin na rin siya sa dami ng mga pinaggagawa natin for the whole year. Amen? I'm sorry because I don't know English. So she will explain to you. Okay, so ang Hanukkah daw po, nag-fall siya December 25, magkasabay, di ba? 2024. Pero nangyari po ito noong 1910, 1921, 1959, 2005, and 2024. Ibig sabihin, sa tagal ng panahon, 2,000 years ago, ay hindi nangyari ito. Iilang ano lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamang times na nangyari na nagkasabay ang Hanukkah at saka ang Christmas. At napakaganda po ng revelation ng Panginoon dito sa Hanukkah at saka sa Christmas. Amen? So sabi dito, the word Hanukkah is made up from two Hebrew words. Sabi niya, in Greek language, Hanu means rest. And Ka means 25. It was on the 25th of Jewish month of Kislev. Ano yung Kislev? Ang Kislev po ay Jewish calendar na siya po ay tumatapat sa 9 month. Nang ibig po sabihin ng 9 month, tumatapat po siya ng November, December. Yun yung month of Kislev. Amen? At nung time po na yon, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari sa templo ng Jerusalem. Kaya nagkaroon ng Hanukkah. Amen? Nung time na yon, ang nanunungkulan noon ay si Antiochus Epiphanes. Siya po ay isang Syrian. Sabi dito, at siya ay Antiochus considered crazy or madman. Bakit kaya sinabing crazy or madman? Because he tried to make himself God. Diba? Kaya nagkaroon ng cleansing doon sa templo. Kasi dahil dito kay Antiochus. Sabi niya, the story back to 157 BC when King Antiochus of Syria, who was ruling Israel at the time, he tried to force the Jew to give up their faith and to adopt the Greek custom, practice, and gods. Those who refused were persecuted. So yung lahat ng mga nagre-refuse kay Antiochus ay pinapersecute at sila po ay pinapatay. Amen? Sabi dito, and then converted the temple in Jerusalem to worship Zeus. Yun po yung gusto mangyari ni Antiochus. Na yung pong, yung templo doon sa Jerusalem, ang gusto po nila, ang sambahin nila doon ay si Zeus. Gusto po nilang i-deny yung pananampalataya nila sa Panginoon. Yun po ang gusto ni Antiochus. Sabi niya, at ang ginagawa po niya doon sa loob ng templo, ninanakawan niya yung templo. Kasi nga, ang tingin niya sa sarili niya, siya ay God. Ginagawa niya lahat ng gusto niyang gawin doon sa loob ng church. Lahat ng mga karumihan ay ginawa niya doon sa loob ng church, kaya nagkaroon po ng dedication. At ganun po yung gagawin natin. Ang dami natin ginawa sa sarili natin na marumi. Di ba? Hindi natin napapansin na tayo ay gumagawa na ng kasalanan. Amen? Hindi natin napapansin na nagiging marumi na. Itong templo na to ay nagiging marumi na. Kaya yun po gagawin natin mamaya. So sabi po dito, pagkatapos po, nung lahat ng mga ginawa niyang karumihan, mga kasalanan, iniligay niya po yung statue ni Zeus doon sa holy place. Diba doon nung una merong mga holy place, diba? Yung, pagka umaawit tayo yung templo, merong holy place. At ang gusto po niya mangyari, lahat ng mga Jew ay mag-bow down doon sa statue ni Zeus. At ang pinakamatindi pong ginawa ni Antiochus ay yung nagkatay siya ng baboy at inilagay doon. Alam naman natin na yung mga baboy, siya ay unclean. Diba? Low-kosher sila. Unclean. Imaginin mo, sa kanila yung grabe, yung abomination sa mga Jew. Yung baboy, diba? At ang pinaka matindi pa po, tinanggal po nila yung Ner Tumid or perpetual
usual light of the menorah. Yan, yung menorah. Yeah? Ito pong menorah, tinanggal sa loob ng temple, ng templo. Amen? Yung 9 yan, pero yung 7, yung 7 ang menorah at yung 9 ang Hanukkah. Kaya Hanukkah. So, nung time na yun po, nung matanggal po yung menorah, meron pong dalawang grupo ng Jew na nag-revolt, nag-aklas. Nag-aklas nga ba? Revolt? Nag-aklas, ang isa po doon ay yung Kasidim. Ang ibig po sabihin ng Kasidim, a group of religious traditionalists who were the forerunner of the Pharisees. So sila po yung mga forerunner ng mga Pharisees. Yung pangalawa po ay yung Hasmonean, whose leader was Judas Maccabee. So ito po si Judas Maccabee ay siya po yung popular. Amen. Siya po yung dedicate ng templo. Siya po ang naglinis ng templo. Sabi doon, Antiochus was defeated time and time again. He gathered and imagine niyo si Antiochus po nung time na yon, meron po siyang 60,000 army. Pero si Judas Maccabees, meron lang po siyang 10,000. Saka naman nakakita noong 60 kontra sa 10,000, di ba? Pero ang sabi po doon, siya po ay natalo time and time again. Kasi talagang, natalo ang 60 kasi talagang ganun, hindi naman iaalaw ng Lord na mag-reign ang darkness. Amen? Palaging ang nagre-reign ay ang liwanag. Sabi niya, Antiochus defeat and Israel become an independent nation. Judas and his army entered Jerusalem and began to cleanse the temple. After cleansing the area, the article, and implement and consecrating the priest. So noong pong pagkatapos po noon, natalo nila si Antiochus at saka yung kanyang mga army, inumpisahan po ni Judas Maccabee na linisin po yung templo. At nung malinis po, nag-implement po sila ng mga law and then naglagay po sila ng mga priest. Amen? Yung mga priest na mag-aalaga po doon. At ang Hanukkah po, siya po ay tumatagal ng 8 days. Amen? Kaya nga ito 4. 4 and 4. Ilan? 8? Ano yung nasa gitna? 8, 9. They call Shamash. Shamash? Shamash. I don't know how to say. Sabi niya, Shamash. Sabi niya, however, to their honor, they found that to rekindle the light, they only had a 1-day supply of the oil. So, noon pong matapos nilang linisin, kailangan nilang simbihan yung menorah, nakita nila na kukunti lamang ang oil. Di ba? Parang magagawa kaya ito, masisindihan kaya itong konting oil na ito for 7 days kasi kailangan 7 days tumagal. Sa isang yung isang bottle ng oil for 7 days. At doon po nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay natin, dumarating alam nyo, nung isang araw, ay nag-aasa ko sa Lord kasi alam nyo, merong time na pagigising ako ng umaga, parang nanghihina ako. Lord, parang hindi ko kaya. Ang hirap mag-isa. Alam niyo yun, napakahirap mag-isa yung nasa iyo lahat, shoulder mo, may mga anak ka, di ba? Kahit napagod ka, kahit na may sakit ka, kailangan mong tumayo sa umaga. And then, meron ka pang church. Di ba? Parang, Lord, sabi ko, bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito? Lord, bakit ko nararanasan lahat ng ito? Alam niyo po yung word na na-receive ko? Para daw makita yung glory ng Lord sa buhay ko. Amen? At ganoon din po dito. Sa nangyari po dito sa templo sa Jerusalem. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Imaginin mo kung ganito lang kalaki yung oil. Lalagyan ng oil for 7 days. Do you think tatagal siya? Kung wala ang power ng Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, ang Hanukkah isineselebrate sa buong Israel. Hindi na sa buong Israel. Lahat ng mga Jewish
nagse-celebrate. Alam niyo, naiiyak ako kasi nakita ko po yung mga army. Andun sila nakikipaglaban sa Gaza, pero nagsisindi sila ng Hanukkah. Nagsisindi sila ng nandun sila sa may bintana, nagpe-pray sila doon, nandun yung naiiyak ako kasi sabi ko, Lord, napakabuti mo. Diba? Sinusunod nila, kahit nga wala sa peace ang Hanukkah. Pero nandun yung pagrespeto nila sa Hanukkah, diba? So sabi po dito, so nakita po natin na sa 7 days, diba? Sa loob ng 7 days, ito ganito kaya maganda revelation dito. Diba ito 4? So sisindihan yan araw-araw. Sino ang nagsisindi sa kanya? Ang Shamas, diba? Sa kanya kumukuha. Siya yung nag-i-stand, naglalagay, nagsisindi, diba? Dito kumukuha ng ilaw. Dito kumukuha ng fire, diba? Diba kapag magsisindi, ito yung ginagamit na pagsindi. Doon sa mga, dyan sa mga kandila na yan. At kung atin pong makikita, diba? Bakit nagkaroon ng Christmas? Bakit nagkaroon ng Christmas? It's the same. Sa menorah, sa Hanukkah, si Jesus Christ is the reason for a season. Amen? Nagme-meditate po ako dahil sabi ni Sister Del ay meron daw tayong meron kaming ginagawang evangelistic caroling every Saturday. At nagme-meditate ako, sabay-sabay yung meditate ko kasi bukas magpipreach din ako sa Ilat. Kumbaga parang 5 minutes dito, 5 minutes doon. Yung aking yung aking meditation. At napakaganda po ng revelation ng Lord. 'Di ba? Sa lahat ng okasyon, nararanasan nyo, 'di ba, Ate Janet? Nakakaranas kayo ng mga okasyon. Yung joy na nararamdaman ninyo kapag Christmas, hindi nyo nararamdaman sa mga okasyon na dumadaan sa buhay natin. Sino may mga asawa dito? Pag ikinasal ka, may joy, pero iba yung joy na nararamdaman mo sa joy ng Christmas. Amen? Kaya kanina habang nagme-meditate ako, grabe, oo nga Lord, sabi ko. Di ba mag-birthday ka, Ate Janet? Celebrate mo yung buong bansa, nagse-celebrate ng birthday mo. Pero yung joy na nararamdaman mo, kakaiba sa joy ng Pasko. Di ba, bear pa lang, pagkasapit ng bear, September, excited na kaagad tayo. Na-experience nyo po ba yun? Na iba yung joy na nararamdaman natin pagka narinig natin yung Christmas? Alam nyo kung bakit? Sa lahat ng okasyon, wala doong Christ. Ang Christmas, ando ng Christ. Di ba? Kaya ang sabi po doon sa Lucas 2 verse 10, anong sabi po sa Lucas 2 verse 10? Ang ganda-ganda po nito. Sabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bahay ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, ang sabi doon, kaya may Pasko, sabi doon, ay dahil si Kristo ang magandang balita. Kaya kapag darating na ang Pasko, experience yung mga kapatid yung namnamin ninyo. Kapag malapit ng Pasko, pagdating ng bear, excited na tayo na darating ang Pasko. Pero natanong ba natin sa sarili natin, Lord, bakit kakaiba yung joy na nararamdaman ko kung Pasko? Natanong nyo ba yon? Hindi, di ba? Parang normal lang. Pero napaka-importante po ng Pasko. Dahil ang Pasko ay ang kapanganakan ng ating kaligtasan. Kung hindi mo ipinganak si Jesus, di ba? Wala tayong salvation. At hindi lamang Christmas ang kailangan natin i-celebrate. Kailangan natin i-celebrate ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Amen? Kung wala ang pagkamatay at muling pagkabuhay, wala din tayo. Di ba? Kaya namnamin natin kapag maririnig natin ang Christmas, parang nag-uumapaw yung joy sa ating puso. Amen?
So, balik po tayo. So, ang Hanukkah po ay hindi i-celebrate doon sa Old Testament. Nabanggit lamang po siya sa New Testament. Sabi po sa John. Sabi sa John 10:12. Pala. Taglamig noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Di ba? Sabi niya, habang naglalakad si Jesus sa templo sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng maliwanag. Sabi doon, so si Jesus Christ daw ay nakiselebrate ng Hanukkah. Di ba? Nakiselebrate si Kristo si Jesus ng Hanukkah. Kaya sabi dito, sabi niya po rito, menorah has a 9-candle holder, 4 branches on each side, or 8 symbolizing the 8 days. So yung in-explain ko na po, 4 doon, and then 4 dito sa kabila. Sabi niya, that the miracle took place in the middle holder which hold the Shamash candle or the servant. Ang tawag daw po doon sa gitna ay servant. At kung atin pong mumuni-munihin at pag-aaralin, yung pong Shamash na yan, yung servant ay si Jesus Christ. Siya po ay servant, di ba? Siya ay pumunta rito to seek and save the lost. Siya ay nagpakababa para sa atin. Pero bakit kaya hindi natin magawa na magpakababa tayo para sa Panginoon? Pagdating sa gawain ng Panginoon, grabe ang mga tao kahit mga Kristiyano na. At kung mapapansin natin mga kapatid, remember, tayo po ay nasa last days na. Marami na ang mga nanlalamig sa Panginoon. Ang dami na ng mga nasa Panginoon na pero nangawawala pa rin sila. Naaagaw pa rin sila ng mundong ito. Kasi, alam nyo, ngayong kapanahon na natin, dapat magpursige na tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Alalahanin natin yung Hanukkah kung paano ang Lord nagmilagro. Nung panahon, akala nila ay wala ng pag-asa ang Jerusalem. Ang Panginoon ay laging gumagawa ng kaparaanan para iligtas ang tao. Amen? At kagaya nga po ng nangyari na idinedicate po ni Judas Maccabea ang templo, ganun din po ang gagawin natin ngayong gabi. Ready po ba kayo na i-dedicate natin muli, i-rededicate natin itong templo natin? Amen. So, paano daw ba i-rededicate yung ating templo? Pumunta po tayo sa Nehemiah. Sabi sa Nehemiah 12 verse 30. Sa Nehemiah 12:30, nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan, at ganon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. So, kailangan daw na magpalinis tayo. Linisin natin yung mga sarili natin. Ano po ba yung mga nagpaparumi sa atin? Sa buhay natin? Napakarami, di po ba? Napakarami nagpaparumi sa buhay natin. Hindi natin napapansin. Naaagaw na ng atensyon ng mga social media, ng mga gadget, ang ating atensyon. Nawawala na tayo ng atensyon sa Panginoon. At hindi natin napapansin na nakakapasok ang kaaway sa ating buhay. At pag nakapasok ang kaaway sa ating buhay, hindi natin napapansin. Hindi nyo ba napapansin na kung minsan, konting salita lang sa atin, nagagalit na kaagad tayo? Kasi marumi, hindi nakaredy ang puso natin. Diba? Kung nakaredy ang puso natin, kahit konting salita, hindi po tayo magagalit kaagad. Mumuni-munihin natin what is the truth and what is the lies. Diba? Konting salita lang. Naiinis na tayo. Nagagalit na tayo. May makita lang tayong konting mali dito sa loob ng church ay hindi na tayo magsisimba. Hindi tayo yon. Amen? Amen. Lagi tayong excited. Diba? Palagi tayong excited. Dapat lagi tayong excited. Lord, ano po yung gagawin mo sa akin? Pagdating ng Friday sa pagpupuri at pagsamba namin sa inyo. Lord, i-ready mo po ako ang puso ko para tumanggap ako ng pagpapala ng iyong salita.
Nagagawa ba natin yon? Dapat lagi natin ire-ready yung puso natin. Tayo ay vessel ng Panginoon. Dapat laging empty. Para tayo ay mag-receive ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Amen? So kaya ngayon pong gabi, tayo po ay i-rededicate po natin ang ating sarili. Hindi ko nahahabaan kasi meron pa kaming pupuntahan. Meron pa po kaming evangelistic caroling, and then meron pa po, bali dalawa yung pupuntahan namin, kaya medyo maiksi lamang. So ngayon pong gabi, tayo po tayo. Sister Lance, mag-play ka nga ng ano. At ipasiyasat po natin sa Panginoon ang ating mga puso. Hingin natin sa Panginoon, it's up to you kung anong kanta. Sige po, hingin natin sa Panginoon na siyasatin niya yung puso natin. Amen? Huwag nating hayaan na matatapos ang 2024 na ganito pa rin tayo, walang pagbabago sa buhay natin. Hingin po natin sa banal na Espiritu na i-rekindle niya yung fire sa puso natin. Kasi kayo lang naman ang nakakaalam kung yung fire ninyo ay on fire pa kayo sa Panginoon. Kayo ang nakakaalam noon. Ngayon, kung nararamdaman ninyo na yung fire sa puso natin ay nanlalamig, hingin natin sa Panginoon, this is the time. Lord, this is the time. I want to rekindle my fire. The fire of my heart. Yung faith ko, yung paglilingkod ko sa inyo. Lord, ayokong lumipas ang 2024 na ganito pa rin ako. Walang nababago sa sarili ko. Hindi lumalago ang aking pananampalataya. Na once a month lang ako nag-church. Na palagi akong late pag pumupunta sa church. Na kapag ako'y inuutusan ay ayaw kong sumunod. Kapag sinabing ako'y humayo, ayaw ko. Dahil marami akong katwiran. This is the time, kayo po makipag-usap sa Panginoon. Alam ko na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Sabi po sa kanyang salita, 2 or 3 gathered together in His name. He is in the midst of us. And I do believe na ang Panginoon ay naandito. Amen? Andito ang kanyang presensya. Hingin natin, Lord Jesus, wag mo po ako lalagpasan ngayong gabi. Gusto kong matapos ang 2024 na lahat ng mga pangit sa buhay ko ay mawala na. Inire-dedicate ko yung buhay ko sa inyo, Panginoon, as a temple of the Holy Spirit. Sige po, kayo po ang makipag-usap sa Panginoon. Sige, Sister Lloyd, mag-play ka ng music. Kausapin po natin ang Panginoon ngayong gabi. Hingin natin ang paggabay ng Banal na Espiritu. Thank you, Lord. Huwag po tayong papayag na lumagpas ang presence ng Lord ngayong gabi na hindi tayo napapagpala, na hindi natin siya nararamdaman. Huwag natin hayaan na matapos ang 2024 na ganito pa rin tayo na walang pagbabago. Ang Panginoon lamang po ang makapag-aayos ng ating buhay. Ang Panginoon lamang po ang makakatulong sa atin. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas. At kayo po yung makipag-commit sa Panginoon. Ipaayos po natin sa Panginoon. Mag-recommit po tayo sa Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, Holy Spirit, iniimbitahan ka po namin sa aming kalagitnaan ngayong oras na ito. Ikaw po ang nakakakilala sa amin. Ikaw po ang nakakasiyasat ng aming mga puso. Sabi mo nga po, Diyos, sa iyong salita, tinawag mo kami sa aming pangalan, kami sa iyo, Panginoon. Dumaan man kami sa ilog, hindi kami malulunod. Dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Father God, napakarami ng mga bagay na nangyari sa aming buhay for the whole year ng 2024, Panginoon.
Lord, dinededicate ko po, Panginoon, sa inyo ang aking sarili, Panginoon, O God. Ang templong ito, Panginoon, panahanan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking mga kahinaan, Panginoon, O God. Tulungan mo ako mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na aking nararanasan, Panginoon, O God. Sa panahon ng aking kahinaan, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, O God. Hallelujah. At Lord, tulungan mo po kami na sa pagsalubong namin ng 2025, kami ay bago ng nilalang, Panginoon, O God. Sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita na kung kami ay nasa iyo, we are a new creation. The old is gone, the new has come, Panginoon. Lord, isinusuko namin yung lumang buhay namin sa inyo, Panginoon, O God. Gawin mo kaming bago, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O God. Ihil mo yung mga sugatan namin puso, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Alisin mo, Panginoon, yung lahat ng galit po at sama ng loob sa aming mga puso, Panginoon, O God. Tulungan mo kaming tuluyan magpatawad sa lahat ng mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, patawarin namin ang aming mga sarili, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa 2025, Panginoon, O God, Lord, ay bago kaming nilalang, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, O God, Lord. Mag-apoy kami, Panginoon, sa pananampalataya, O Diyos. Mag-apoy kami, Panginoon, sa pagpupuri at magsamba sa inyo, Panginoon. Father God, I declare, Panginoon, sa church na ito, Lord, this 2025, Panginoon, O God, Lord, ay may mga bagong kaluluwa, Panginoon, na papasok sa loob ng church na ito, Panginoon. Send us, Panginoon, O God, sa mga taong hinug na, Panginoon, O God, at kailangan ng anihin, Panginoon. Ang mga leader, Lord, sa church na ito, mga workers, Father God, rekindle their faith, Panginoon, rekindle their fire, Panginoon, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, wala kami magagawa apart from you, Panginoon, O God. Kaya sa oras na ito, we surrender everything to you, Panginoon. Sinusuko ko sa inyo, mga kapatiran, Panginoon, O God, ang iglesia nito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, O God. Gawa ang lahat ng pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa panibagong taon na aming tatahakin, Panginoon, O God. Sa panibagong taon, Panginoon, na aming sasalubungin, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ang mga pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magawa ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, your will be done, Panginoon. Hindi yung kalooban namin, kundi ang kalooban mo, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng commitment sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa inyo namin isinusuko lahat ng bagay, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, O God. Pero sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, O God, I can do all things through Christ who strengthen me. Salamat po, Panginoon, sa lakas na binibigay mo sa amin, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, sa paggabay mo sa amin. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa loob ng 2025 for the whole year, Panginoon, O God, ng 2025. Samahan mo kami sa bawat battle namin, Panginoon. Patnubayan mo po kami, Panginoon, O God. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin, Panginoon, ginagawa at gagawin pa namin, Panginoon, O God. Lord, inaamin ko, Panginoon. Di ko kaya, Panginoon, O God. Pero Lord, ikaw ang tumawag sa akin na pangunahan ng ministry na ito, Panginoon. Pangunahan ng Muntinlabi, Panginoon, O God. Tulungan mo ako, Panginoon. Samahan mo ako, patnubayan mo po ako, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa mga panahon ako'y nangihina, Panginoon, palakasin mo ako, Panginoon, O God.
mo sa amin yung mga commitment namin sa inyo na nabitawan, Panginoon, O God. Ng mga nagdaang araw, Panginoon. Ipaalala mo po ito sa amin na magawa namin ito, Panginoon. Tulungan mo mga kapatiran, Father God, Lord, yung mga commitment nila, pagpasok nila dito sa church, Panginoon, na mas unahin nilang gawin yung pinapagawa mo, Panginoon, O God, kaysa yung ibang bagay, Panginoon. Tulungan mo kami na is 2025, makahayo kami, Panginoon. Lord, ikaw ay pumunta dito sa lupa, Panginoon, upang hanapin ang mga nawawala, Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo kami, Panginoon, O God, to seek and save the soul, Panginoon, O God, na nawawala, Panginoon, O God, hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, O God. Maging soul winner kami, Panginoon, O God, hallelujah. Father God, alisin mo yung pagiging complacency namin, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Magawa namin ang mga pinapagawa mo sa amin, Panginoon. At patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa inyo, Panginoon, O God. Lord, napakarami ng pananagutan namin sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami nang naumpisahan namin na evangelism, may makapagpatuloy, Panginoon, O God. Bigyan mo kami ng boldness, Panginoon, na may pahayag ang iyong salita, Panginoon, sa mga hindi pa nakakarinig, Panginoon, O God. Empower us, Panginoon. Empower mo mga kapatiran, Panginoon, O God, upang magawa namin ang lahat ng pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Anoint us sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Samahan mo po kami muli sa pagdating ng 2025, Panginoon, O God. Lord, yung desire po namin na maakay ang mga kabataan, tulungan mo kami, Panginoon. Lord, send workers and laborers, Panginoon, O God, para sa mga youth, Panginoon, Lord. Kawawa po sila, Panginoon, O God. Tulungan mo kami maabot ang mga youth, Panginoon, O God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Father God, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat ay pinaalala mo po sa amin na kailangan naming i-rededicate itong templo na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay tahan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Forgive us, Panginoon. At salamat sa mga taong nandito. I know, Father God, is not an accident na nandito sila at narinig nila, Panginoon, O God, ang salita mo, Panginoon. Na kailangan namin i-rededicate ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon, O God. Lord, help us. Hindi namin kaya, Panginoon, O God. Pero sa tulong mo po at lakas mo, Panginoon, pagtatagumpayan namin ang lahat, Panginoon, O God. Patuloy, O Diyos, na lagyan mo ng joy ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon, para sa inyo, O Diyos. Father God, magpalahin mong buhay ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon, sa paghiwa-hiwalay namin ngayong gabi, sa pagpunta namin, Panginoon, sa evangelistic caroling, sa bahay nila Sister Ann, Panginoon, O God, samahan mo kami, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, yung mga taong dadatna namin doon, Lord, sa bahay nila Edna, Panginoon, O God, ngayon pa lamang, O Diyos, ay winawasak at sinisira na namin ang anumang plano ng kaaway, Panginoon. Father God, I pray and declare na bawat salitang mahahayag, Panginoon, O God, ito, Panginoon, ay titimo sa puso ng lahat ng mga makikinig. Sabi mo po sa iyong salita, O Diyos, na sino mang mga patay na makarinig ng iyong salita, sila ay magkakaroon ng buhay. I declare life sa kanilang buhay sa pagdinig ng kanilang salita, Panginoon. Place your spirit upon them, Panginoon, O God, upang maunawaan nilang salita mo ngayong gabi, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sila man, itinededicate ko sila sa inyo, itinalaga mo sila, Panginoon. Lord, na sila ay tumanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sino man po ang datna namin sa buhay nila, sa bahay nila, Sister Ann. Panginoon, Lord, I pray na sila man, Panginoon, ay tatanggap, Panginoon, O God, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Gabayan mo kami, samahan mo po kami, patnubayan mo kami
sa aming gagawin ngayong gabi, Panginoon, in Jesus' name.